Kaibigan, makinig tayo. Hindi ito basta-basta balita na pwedeng pabayaan. 2 araw na ang nakalilipas, Enero 9, 2026, at nagsalita na si Presidente Trump sa Fox News. Sinabi niyang magsisimula na ang Amerika ng hitting land laban sa mga kartel sa Mexico. Hindi na ito banta lang. Mayroon ng direktiba na pinirmahan, mayroon ng pagsasanay ng mga tropa, at mayroon ng mga planong nakatayo. 6 na Mexican cartel ang itinalaga bilang foreign terrorist organizations noong Pebrero 2025, ang Sinaloa Cartel, Jalisco New Generation Cartel at iba pa. Alam ninyo kung ano ang kahulugan nito. Ibig sabihin, legal na sa paningin ng Amerika na atakihin ang mga ito, katulad ng ginawa nila sa Al-Qaeda, sa ISIS. Mahigit 115 na tao na ang namatay mula Setyembre dahil sa 35 airstrikes ng Amerika sa mga bangkang pinaghihinalaan nilang drug-related sa Caribbean. At ngayon, lupa na ang susunod. Ang Sinaloa Cartel ay kumokontrol mula Baja California sa northwest hanggang Yucatan at Quintana Roo sa southeast, mga estado tulad ng Chihuahua, Coahuila, Durango. Ang Jalisco New Generation Cartel naman ay malakas sa gitnang Mexico, Jalisco, Michoacan, Veracruz. Ito ang dalawang pinakamalakas na kriminal na organisasyon sa Mexico at mahigit 30,000 tao ang namatay noong nakaraang taon dahil sa gulo nila. Pero ang katanungan, saan ba talaga mag-strike ang Amerika? Si Presidente Claudia Sheinbaum ng Mexico ay malinaw, walang pahintulot na pumasok ang mga tropang Amerikano sa kanilang teritoryo. Sabi niya, cooperation, yes, subordination, and intervention, no. Pero alam ninyo ba, mayroon ng soft invasion plans na pinag-uusapan, mga covert special operations para patayin ang mga leader ng kartel, drone strikes sa mga drug labs, airstrikes sa infrastruktura. At sa likod ng lahat ng ito, may authority ang presidente ng Amerika na gamitin ang Title 50, military operations sa ibang bansa nang walang coordination sa gobyerno ng bansang iyon. Ito ang totoo. Si Trump ay nag-alok ng tulong kay Sheinbaum para take out ang mga kartel, pero tumanggi siya. Sabi ni Trump, very frightened daw si Sheinbaum sa kanila. Kaya ngayon, ang tanong, if Mexico won't cooperate, papasok pa rin ba ang Amerika? At kung papasok, saan? Sa mga drug labs ng Sinaloa? Sa mga coastal facilities ng Jalisco? Sa mga warehouses sa Michoacan? Ang katotohanan, walang tiyak na sagot, pero ang infrastructure, ang mga leader, ang mga simbolong target ng mga kartel, yan ang target. Hindi lang ito tungkol sa droga, ito ay tungkol sa power, sa soberanya, sa Monroe Doctrine na muling ipinapatupad ng Amerika para kontrolin ang Western Hemisphere. At para sa atin dito sa Pilipinas na nakakaranas din ng geopolitical pressures, dapat nating tanungin, kung kaya ng Amerika na gawin ito sa isang kaalyado, sa isang trading partner, ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa ibang bansa na kontra sa kanilang interes? Ito ang bagong mundo ng unilateral interventions, ng militarized foreign policy, ng pagbabaliwala sa international law. Kaya makinig tayo, intindihin natin, dahil ang nangyayari sa Mexico ngayon ay larawan ng kung paano gumagalaw ang kapangyarihan sa mundo. Walang pakundangan, walang takot, at walang hinihintay na pahintulot. Kaya ito ang totoo, kaibigan. Ang nangyayari ngayon sa Mexico ay hindi basta-basta isang pangyayari na lumilipas. Ito ay isang kabanata ng mas malaking kwento tungkol sa kung paano gumagalaw ang kapangyarihan sa ating mundo. At para maintindihan natin kung ano ba talaga ang binabalak ng Amerika, kailangan nating tingnan ang buong mapa ng laro. Hindi lang ito tungkol sa mga kartel. Hindi lang ito tungkol sa droga. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng isang doktrina na nag-umpisa noong 1823, ang Monroe Doctrine. Ang doktrinang ito ay nagpahayag na ang Western Hemisphere ay eksklusibong saklaw ng Amerika at walang banyagang kapangyarihan na dapat manghimasok dito.
Sa loob ng mahigit 2 siglo, ginamit ng Amerika ang doktrinang ito para magustiya ang kanilang mga interbensyon sa Cuba, Nicaragua, Haiti, Dominican Republic at marami pang iba. At ngayon, sa ilalim ni Trump, muling binubuhay ang doktrinang ito, tinatawag pa ngang Trump Corollary o Don Roe Doctrine kung sa kanyang salita. Ang ibig sabihin nito, ang Amerika ay muling nag-aanunsyo sa buong mundo. Ang Western Hemisphere ay aming teritoryo at kami ang magpapasya kung sino ang papayagan at sino ang hindi. Tingnan natin ang National Security Strategy na inilabas ng Administrasyong Trump noong Disyembre 2025. Dito malinaw na nakasulat, protektahan ang US territory at ang Western Hemisphere ang pangunahing gawain ng US foreign policy. Ito ay malaking pagbabago dahil sa nakaraang mga dekada, ang Amerika ay nakatuon sa Middle East, sa gera sa Iraq at Afghanistan, at sa great power competition laban sa China. Pero ngayon, ang priority ay nasa bahay-bakuran na nila, ang Latin America. At ang dahilan, migration at droga. Pero sa likod ng mga dahilang ito, may mas malalim na interes, access sa resources, control sa supply chains, at ang pagpigil sa impluensya ng China, Russia, at Iran sa rehiyon. Kaya naman ang Venezuela ay naging unang target. Si Nicolas Maduro ay inaresto, dinala sa Amerika, at ang operasyong militar ay inilarawan ni Trump bilang pagpapatupad ng Monroe Doctrine. Sinabi niya, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Ito ay direktang mensahe hindi lang kay Maduro, kundi sa lahat ng bansa sa Latin America at sa buong mundo. Ngayon, kung papansinin natin, ang Mexico ay nasa mas delicate na posisyon. Hindi ito Venezuela na pinaniniwala ang kalaban ng Amerika. Ang Mexico ay trading partner, numero 1 pa nga sa trade sa Amerika ngayon, mas malaki pa kaysa China. Pero dito rin dumarating ang pinakamalaking dami ng fentanyl na pumapatay ng libu-libong Amerikano bawat taon. Kaya para kay Trump, ang Mexico ay parehong kaalyado at problema. Si Presidente Claudia Sheinbaum ay malinaw na tumanggi sa anumang US military presence sa kanilang lupa. Sabi niya, cooperation, yes, subordination and intervention, no. Pero ito ang katanungan, paano kung hindi pumayag ang Mexico pero itutuloy pa rin ng Amerika ang operasyon? At dito papasok ang Title 50 Authority na mayroon ang Presidente ng Amerika. Ito ay legal na kapangyarihan na magsagawa ng covert military operations sa ibang bansa nang walang coordination sa gobyerno ng bansang iyon. Ginamit na ito dati laban sa Al-Qaeda, sa ISIS, at ngayon maaring gamitin laban sa mga kartel na itinalaga bilang foreign terrorist organizations. Kaya kung tatanungin natin, saan ba talaga mag-a-attack ang Amerika? Walang opisyal na pahayag, pero may mga clues tayo base sa kung saan nanggagaling ang pinakamalaking problema. Una, tingnan natin ang Sinaloa Cartel. Ito ang isa sa pinakamatandang at pinaka-powerful na kartel sa Mexico. Kontrolado nila ang malaking bahagi ng Northwest Mexico, Sinaloa, Chihuahua, Durango, at may presence sila mula Baja California hanggang Yucatan. Ang Sinaloa Cartel ay kilala sa produksyon ng fentanyl at methamphetamine, at mayroon silang mga super labs, malalaking laboratory na gumagawa ng 10 libra o higit pa ng droga bawat production cycle. Ang mga lab na ito ay kadalasang matatagpuan sa remote na mga lugar ng Sinaloa, Durango at Chihuahua, kung saan mahirap makarating ang mga sundalo ng Mexico at kung saan ang kartel ay may mahigpit na kontrol. Kung gagawin ng Amerika ang surgical strikes, ito ang mga target na ito, ang mga drug labs, ang mga warehouses kung saan in-store ang precursor chemicals na galing sa China at ang mga sasakyang pangdagat sa Pacific Coast na nagdadala ng produkto. Pangalawa, mayroon ang Jalisco New Generation Cartel o CJNG. Ito ang pinaka-violent at pinakamabilis na lumalaking kartel ngayon.
Ang CJNG ay kontrolado ni Nemesio Elmencho o Ceguera Cervantes na may reward na $15 million mula sa US government para sa kanyang pagkakahuli. Ang kartel na ito ay may stronghold sa Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacan, Guanajuato at Veracruz. Pero hindi lang doon nagtatapos ang kanilang impluensya. Mayroon silang presence sa 27 out of 32 states ng Mexico. Ang CJNG ay gumagamit ng franchise model kung saan ang maliliit na local cartels ay sumasali sa kanila at nagbabayad ng percentage ng kita. Sa ganitong paraan, lumalaki ang kanilang network nang hindi direktang pinapangasiwaan ang bawat operasyon. Ang CJNG ay kilala sa kanilang extreme violence. Nag-shoot down sila ng military helicopter gamit ang rocket-propelled grenade, pumapatay ng police officer sa ambush at nag-display ng mga katawan ng kalaban sa public para ipakita ang kanilang kapangyarihan. Kung ang Amerika ay mag-strike sa Mexico, ang CJNG facilities ay malamang nakasama sa listahan, lalo na ang mga drug labs sa Jalisco at Michoacan, ang mga ports sa Pacific Coast tulad ng Manzanillo at Lázaro Cárdenas, kung saan dumarating ang precursor chemicals mula China, at ang mga border crossing facilities sa Tijuana at Ciudad Juarez. Pero ang tanong, paano gagawin ng Amerika ang operasyong ito nang hindi magdudulot ng full-scale war sa Mexico? Tingnan natin ang naging estratehiya sa nakaraang mga buwan. Noong Setyembre 2025, nagsimula ang Amerika ng strikes sa dagat, 35 airstrikes sa mga bangkang pinaghihinalaan nilang nagdadala ng droga sa Caribbean at Pacific. Mahigit 115 katao ang namatay sa mga operasyong ito. Ang justification? Sabi ng White House, ang mga sakay ng mga bangka ay miyembro ng Tren de Aragua, isang Venezuelan gang na itinuring ding foreign terrorist organization. Pero ang katotohanan, maraming namatay na maaaring hindi naman tunay na miyembro ng gangs. Maaaring mangingisda lang o mga tao na nasa maling lugar sa maling oras. Ito ang panganib ng ganitong klasing operasyon, collateral damage, civilian casualties, at ang pagkasira ng diplomatic relations. Ngayon, kung ilalapat ang parehong strategy sa lupa, ano ang mangyayari? Una, malamang na magsisimula sa covert special operations, small teams ng CIA at special forces na papasok sa Mexico, hahanapin ang mga high-value targets tulad ng mga leader ng kartel at titirahin sila nang hindi nalalaman ng publiko. Ito ang tinatawag na soft invasion. Walang malakihang tropa na dadating, walang tanks na dadaan sa kalsada, pero mayroon ng mga operatiba na nagtatrabaho sa shadows. Pangalawa, drone strikes. Ito ay mas madaling gawin dahil hindi kailangan ng boots on the ground. Ang drones ay maaaring lumipad mula sa US territory o mula sa aircraft carriers sa dagat at mag-launch ng missiles sa mga drug labs, sa mga warehouses o sa mga sasakyan ng kartel. Pangatlo, airstrikes gamit ang fighter jets o bombers kung kinakailangan ng mas malaking firepower. Pero ang ganitong klaseng operasyon ay mas visible, mas mahirap itago, at mas malamang na magdulot ng reaksyon mula sa Mexico at sa international community. Kaya ano ang pinakamahalagang tanong dito? Kung papayag ba o hindi ang Mexico. Si Presidente Sheinbaum ay matalino. Alam niya na kung tutulig sa inya ng direkta si Trump, maaaring mag-tariff ang Amerika sa kanilang mga produkto, maaaring pabagalin ang trade at makakaapekto ito ng malaki sa ekonomiya ng Mexico. Pero kung papayagan niya ang US military na pumasok, mawawalan siya ng legitimidad sa mata ng sarili niyang bayan. Ang mga mamamayan ng Mexico ay ayaw ng foreign intervention. Ito ay bahagi ng kanilang kasaysayan mula pa noong sakupin ng Amerika ang kalahating teritoryo nila noong 1800s. Kaya ang solusyon, ang tinatawag na quiet coordination, kung saan ang Mexico ay hindi publicly umaamin na tumutulong sila, pero sa likod ng eksena, nagbibigay ng intelligence, nagpapahintulot ng limited operations,
at tumutulong na malocate ang mga targets. Ito ang nangyari sa nakaraan sa maraming covert operations ng CIA sa iba't ibang bansa. Pero kung hindi ito ang mangyari, kung tuluyang tumanggi ang Mexico, mayroon pa rin ang Amerika ng legal authority sa ilalim ng Title 50 na ituloy ang operasyon kahit walang pahintulot. At dito napapasok ang malaking geopolitical implications. Tingnan natin ang Venezuela. Pagkatapos ng operasyon doon, ang Brazil, Mexico at Russia ay nag-issue ng statements condemning the move. Sabi ng Brazil, intervention has never brought democracy, nor has it generated lasting well-being or stability. Ang Mexico naman ay nagsabi, we categorically reject intervention in the internal affairs of other countries. Pero ang katotohanan, walang nagawa ang mga bansang ito kundi magsalita. Walang sanctions na inipataw, walang military response, walang economic retaliation. Bakit? Dahil ang Amerika ay masyadong malakas. Ang US military ay walang kapantay sa mundo. Ang ekonomiya nila ay pinakamalaki. At ang kanilang diplomatic influence ay nararating ang bawat sulok ng planeta. Kaya kahit gaano karaming bansa ang mag-condemn, kung desidido ang Amerika na gawin ang isang bagay, gagawin nila ito. Pero tingnan natin ang mas malawak na konteksto. Ang operasyong ito sa Mexico ay hindi isolated event. Ito ay bahagi ng Trump corollary sa Monroe Doctrine na naglalayong ibalik ang dominance ng Amerika sa Western Hemisphere. Bakit? Dahil sa nakaraang 3 dekada, lumakas ang impluensya ng China sa Latin America. Ang China ay nag-invest ng bilyon-bilyong dolyar sa infrastructure projects, ports, railways, power plants sa buong rehiyon. Maraming bansa sa Latin America ay may trade agreements na ngayon sa China at ang iba ay nakakakuha ng loans na mas favorable kaysa sa mga ino-offer ng World Bank o IMF. Para sa Amerika, ito ay existential threat. Kung ang China ay maging dominant power sa Latin America, ibig sabihin ang trade routes, ang access sa resources, at ang geopolitical influence ay lilipat sa Beijing. Kaya ang Trump corollary ay nagsasabi, we will deny non-hemispheric competitors the ability to position forces or other threatening capabilities in our hemisphere. Ito ay direktang pakana laban sa China pero kasama rin dito ang Russia at Iran at ito ang nakakatakot para sa atin dito sa Pilipinas. Kung ang Amerika ay handang gawin ang lahat, military intervention, violation ng sovereignty, extrajudicial operations para protektahan ang kanilang interes sa Latin America, ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa Asia Pacific? Kung titingnan natin ang West Philippine Sea, ang tensyon sa Taiwan, ang mga gusot sa South China Sea, lahat ng ito ay maaaring sumiklab kung ang Amerika ay magpasya na gamitin ang parehong estratehiya dito sa ating rehiyon. Kaya mahalaga na maintindihan natin ang nangyayari sa Mexico ngayon dahil ito ay preview ng kung ano ang maaaring mangyari sa atin balang araw. Ang Amerika ay muling nag-aanunsyo na sila ang hegemon, ang superpower, at ang international law ay hindi hadlang sa kanilang kapangyarihan kung sa tingin nila ay may banta sa kanilang national security. Kaya bumabalik tayo sa pangunahing tanong, pipiliin na ba ni Trump kung aling bahagi ng Mexico ang aatakihin? Sa aking paniniwala, mayroon na silang listahan. Ang mga drug labs sa Sinaloa at Michoacan, yan ang priority targets. Ang mga ports sa Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, yan ang entry points ng precursor chemicals. Ang mga border crossings sa Tijuana, Ciudad Juarez at Isleta, yan ang exit points ng mga droga papuntang Amerika. Ang mga compounds at hideouts ng mga cartel leaders tulad ni El Mencho, yan ang high-value targets para sa special operations. At lahat ng ito ay posibleng matamaan sa loob ng mga susunod na linggo o buwan, depende sa political calculus ni Trump
at kung gaano siya ka-desperate na ipakita sa American public na siya ay tough on drugs at nagde-delivery ng kampanya promises. Pero ito ang hindi natin dapat kalimutan. Ang war on drugs ay hindi kailanman naging tungkol sa droga. Ito ay tungkol sa kontrol. Kontrol sa mga ruta, kontrol sa mga merkado, kontrol sa mga bansa. At ang mga mamamatay, hindi ang mga drug lords na nakatira sa mga mansyon. Ang mga mamamatay ay ang mga mahihirap na tao, ang mga farmers na nag-aalaga ng poppy at coca plants dahil wala silang ibang kabuhayan, ang mga small-time couriers na nagdadala ng droga dahil kailangan nilang kumita para sa pamilya, ang mga civilians na nasa maling lugar sa maling oras. Ito ang totoo ng gera. Ang mga nag-uumpisa nito ay hindi ang mga nagsusuffer. Kaya mahalaga na maging critical tayo, na huwag lang basta maniwala sa narrative na ino-offer sa atin. Magtanong tayo, sino ba talaga ang makikinabang dito? Sino ang magsusuffer? At ano ang long-term consequences ng ganitong klaseng militarized approach sa problema ng droga? Sa huli, ang Mexico ay magiging isa pang kabanata sa mahaba ng kasaysayan ng US interventions sa Latin America. Pero para sa atin, ang tanong ay ito, ano ang aral na dapat nating matutunan? Una, ang soberanya ay hindi garantisado. Kahit kaalyado ka ng Amerika, kung sa tingin nila ay threat ka sa kanilang national security, gagawa sila ng paraan. Pangalawa, ang international law ay mahina kung walang kapangyarihang nag-i-enforce nito. Ang United Nations, ang International Court of Justice, lahat ng yan ay walang laban sa military might ng Amerika. Pangatlo, ang geopolitics ay hindi tungkol sa moralidad, ito ay tungkol sa power. At kapag may kapangyarihan ka, mayroon kang kakayahang baguhin ang rules, lumabag sa treaties, at gumawa ng anumang kailangan mo para protektahan ang iyong interes. Kaya para sa atin dito sa Pilipinas na nasa gitna ng great power competition sa Asia Pacific, ang lesson ay malinaw. Kailangan nating maging strategic, kailangan nating maging matalino, at kailangan nating handa sa anumang posibleng senaryo. Dahil ang mundo ngayon ay bumalik na sa age of power politics kung saan ang malakas ay nanaig at ang mahina ay sumusunod o sumusuway at sumusuong sa consequences.